welcome po kayo. Kayo lahat. Yung text natin. Okay. 1 Corinthians po tayo, chapter 10, 21 and 23 verses. Let's start the reading, brethren, in chapter 10, 31, 32, 23 verses. Whether therefore you eat, kaya nga sinasabi niya ay uminom man kayo, kumain man kayo, uminom man kayo, ano man ang inyong gagawin, whatsoever you do, gawin niyo lahat sa kaluluhatian ng Diyos. Then 32 tayo. Give not offense, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God. Even as I please all men in all things, even as I please all men in all things, not seeking my own profit, but the profit of many, that they may be saved. Kompleto po tayo. Give not offense neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God. Nandito po yung tatlong grupo na binabanggit ni Pablo. Tatlong grupo yan ng tao. Ang mga Hudyo. Ang mga Hudyo ito hindi ligtas. And then the next is the Gentiles. Ang grupong tao ito ay hindi rin po ligtas. Nor to the Jews or nor to the church of God. Ang church ay binubuo ng Hudyo na ligtas at Hinkel na ligtas. Nasa tatlong grupo po yan. At gusto kong ilagay po si Pablo dito bago po yung ating paksa. Bago po natin si Apostol Pablo. Sa 31 po tayo ng 1 Corinthians chapter 10, gusto ko pong ilagay si Apostol Pablo po dyan. Gusto kong ilagay po siya dyan dahil nandyan po si Apostol Pablo. Whither therefore you eat. Yan ang kanyang pinaka-mimikhi sa kanyang puso. Sa mga taga-Corinto. Whither therefore you eat, or drink, or whatsoever you do all for the glory of God. Si Pablo po ay wala siyang pinaka-nanais sa kanyang buhay, kundi ang luwalhatiin niya ang Diyos. Kaya meron po siyang lakas loob na hikayatin ang mga mananampalatayang taga-Corinto na ano man ang kanilang gawin, kumakain man sila o binuman sila, ano man ang kanilang gawin ay para sa kalwalhatian ng Diyos. Sapagkat si Pablo po ay ang buhay niya ay wala siyang ibang minanasa, kundi ang kalwalhatian ng Diyos sa kanyang mga ginagawa. Sinasabi niya ang 31 dahil una sa lahat, pagka binasa niyo ang chapter 10, ito'y tungkol doon sa mga pagkain at pinumi na merong iniinom ang mga taga-Corinto na inihahandog sa mga Diyos-Diyosan. Meron silang mga pinakain na mga hinahandog sa Diyos-Diyosan. Kaya naman po ay talaga namang nakakaisod ang kanilang mga ginagawa sa kanilang pag-inom at sa kanilang mga pagkain. Ay wala na silang pinipili, basta mabusog, basta hindi na sila mauhaw. Ngunit sa panahon na yan ay talamak ang mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan na mga karne at ang mga inumin. At ito ay madalas na nagagawa ng mga taga-Corinto. At nakakatisod talaga sila sa mga ibang mga mananampalataya. Kaya naman sinasabi ng Apostol Pablo ay dapat ang kanilang mga iniinom at kanilang kinakain ay para sa kalwalhatian ng Diyos. Hindi ito sa kalwalhatian ni Satanas. Gagawin nila ito
para hindi ikatipisod ng lahat ng tao. Sa grupo ng mga Hudyo na hindi ligtas, sa grupo ng mga Hintil na hindi ligtas. At gagawin nila itong hindi ikatipisod, kundi gagawin nilang kalawhagian ito, ano man ang kanilang ginagawa. Ito'y sa kabuuan ng iglesia. Ang mga ligtas na Hudyo at ang mga ligtas na hindi. Dahil ang sinasabi ng Apostol Pablo, ginagawa ko ito. Ano ang ginagawa ng Apostol Pablo? Ang hindi siya piso. At ang kanyang mga ginagawa ay parang mga kalawhatian ng Diyos. Alam niyo kung bakit niya ito ginagawa lahat? Ang sinasabi ng Apostol Pablo ay, sa kitigil po tayo, katulad to, yung sinasabi ng Apostol Pablo, sana ganun din kayo. Mga taga-Korinto, dahil ganito ako, ang sinasabi ng Apostol Pablo, even I please all men in all things. Sapagkat si Pablo, ang kanyang ginagawa ay, pinapasaya niya ang lahat ng tao sa lahat ng bagay. Katulad to, ang sinasabi ng Apostol Pablo, pinapasaya ko ang lahat ng tao sa lahat ng bagay. At mayroon siyang pakay kung bakit. Ginagawa niya ito hindi sa kanyang sarili. According to the Word of God. Basahin natin at tignan mabuti ang chapter verse 33. Alam po nyo sa mga panahon ito, ganito ang mababanggit ko po sa inyo. Ang paksa natin ay ang salita ni Apostol Pablo. Please all men in all things. Kung pinapasaya mo ang lahat ng tao, malayo, natisod ka. Kung pinapasaya mo ang lahat ng tao, malayo, naniwalhati mo ang sarili mo. Kundi ang napakalapit, pagka ninulwalhati mo ang Diyos, meron ng pakay. At pagka pinapasaya mo ang lahat ng tao sa lahat ng bagay, malayo, na ang kalooban mo ang nasusunod, kundi ang kalawalhatian ng Diyos, ang lahat ng pakay ng ating puso. Malayo mo na ikaw ay piso, pagka ang nasa puso natin ay pasayahin ng tao sa lahat ng bagay. Sapagkat ito ang ginagawa ni Apostol Pablo. Paksa natin, please all men in all things. Kasayahin natin ang lahat ng tao sa lahat ng bagay. Sapagkat ganito po si Apostol Pablo. Hindi lamang si Apostol Pablo sapagkat mayroon siyang perfect na natularan itong ating Panginoong Yesus. Binanggit din ito ni Apostol Pablo sa kanyang sulat nung sumulat siya doon sa Roma, Italy. Tungkol din sa pagkain at pinumin. At ang sinasabi niya sa chapter 15 ng Romans, nandito ba yung chapter 15 ng Romans? Meron siya? 10? Bakit 10? Mahina na ba yung mata ko? Chapter 15, verse 2 and 3. Babasahin ko na lamang po dito. Romans 15, verse 2 and 3. Let every one of us please his neighbor. Bawat isa sa atin, pasayahin niya ang kanyang kapwa for his good to edification. Para sa mabuti, sa ikatitibay. Let every one of us please his neighbor for his good to edification. Para sa ikatitibay. Ang halimbawa nito na Apostol Pablo ay, for even Christ pleased not himself, sapagkat si Kristo man ay hindi niya binigyang saya ang kanyang sarili, kundi yung maligtas ng lahat ng tao. Kung binigyan lamang ng saya ang Panginoon ng kanyang sarili, na bagaman sa Diyos ay nagkatawang tao, hanggang doon sa krus ng Kalbaryo, hindi sana tayo naligtas.
Ngunit dahil iniisip niya na ang kagalangan natin ay dapat mapasa atin na manggagaling sa Kanya, hindi ang kanyang sarili ang kanyang hanap, kundi yung kapakanan natin ng kanyang iniisip. Katulad ng Apostol Pablo, balikan natin ang chapter 10 ng 1 Corinthians. Naging halimbawa ng Apostol Pablo ang Panginoong Yesus, na hindi niya kailanman ang Panginoong Yesus, hindi niya kailanman pinasaya ang kanyang sarili, kundi yung saya na dapat mapasa atin ang kanyang iniisip. Pinasaya ng Panginoong Yesus ang buong daigdig. Si Pablo man, pinapasaya niya ang lahat ng tao. Ito'y sa lahat ng bagay. In all things, may pakay sa Apostol Pablo. At ang pagpapasaya niya sa lahat ng tao ay wala siyang hinahanap na kapalit. Ayon kay Pablo, wala siyang hinahanap na kapalit. Let me read in chapter 10 ng 1 Corinthians. Balik po natin yan para may flash po natin. Chapter 10, verse 32. And 31, whether therefore you eat or drink whatsoever you do all for the glory of God. Give none offense neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God. Even as I please all men in all things, not seeking my own profit, but the profit of me. Ginagawa ng Apostol Pablo ito hindi sa kanyang pakinabang, kundi pakinabang ito ng lahat. Maraming tao ang gumagawa ng mabuti. Pinapasaya ang mga tao, napakarami. Kung tumitingin kayo lagi dahil lagi yung tinitignan ang inyong mga cellphones, yung mga social experiment, nagbibigay ng maraming pera, pinapasaya ang mga tao. Tama ba? Bubusilangan ka. Pagbubukas ang pintuan ng sasakyan, magbibigay ng mga pera. Ang saya-saya ng mga tao. Gusto lamang nila ay ang makasaya ang mga tao. Ganito ang ginagawa ni Apostol Pablo. Pero napakalaki ang kaibahan, brother. Napakalaki. Ginagawa nila ito, nakapalo ka ba sa akin? Hindi po. Hindi ka pa nakapalo sa akin. Sayang, 5,000 ito. Sa mga nakapalo, 5,000, 15,000. Para madagdagan ng followers. At may benefits po yan. Ang dami nanonood ako, naiiyak ako madalas dahil nagbibigay sila ng aliw sa kanilang kapwa-tao. Pero may kapalit. Si Apostol Pablo, walang kapalit. Not for my own benefits, but for the benefits of many. Anong pakay na Apostol Pablo? To save more. Save more, pastor, sa kawayan, hindi save more. Para maligtas ang marami. Even as I please all men in all things, not seeking my own profit, but the profit of many, that they may be saved. Ang layunin ng Apostol Pablo ay maitulak na ang lahat ng tao doon sa kaligtasan. Napakagandang layunin ng Apostol Pablo. Ang pasayahin ng lahat ng mga tao. At hindi ito naghihintay ng kapalit o baryaman. Hindi tayo katulad. Ang mga mananampalataya, ito talaga ang buhay natin. Pero may napakabanang na tinatakbo ito. Amen? Hindi tayo katulad ng marami. Dahil marami. Mapunta tayo sa gobyerno. Sa mga tatakbo sa darating na halalan. Alam niyo bakit karamihan? Ginagawa nila, pinapasaya nila ang mga tao para makakuha ng maraming mga boto. Amen? At tinatanong, ilan kayo dyan? 30 po. Okay na itong 35,000? Praise the Lord! Napakabuti na. Nakuha niyo yung ibig sabihin? Maraming gumagawa ng mabuti, hindi ang layunin na ikaligtasan ng tao. Hindi na tinatanong ito na kung ano, baka sadot ka man. Hindi. Tumutulong sila kahit anong kalagayan mo.
Hindi na natin tinatanong, o baka pastor, nabigay kami dito, sabi ko lagi yan. Kung ginagawa ng gobyerno na walang tanungan, gagawin din natin ito na walang tanungan. Basta ang hangad natin, kaligtasan. O baka nakaupuan niyo yung mga taga-maktang, pastor, sayang yan. Hindi. Bago natin sila tinulungan, tatanggap na nila ng matagal ang kaligtasan. Nauna na ang kaligtasan sa kanila. At hindi sila humihingi sa atin. Tayo lang. Pagkatapos nila matanggap ang kaligtasan, nakita natin ang kanilang kalagayan, ay hindi sila humihingi, inibigyan natin. Paano kasi? Ang ligtasan ito ng mga hindi ligtas at nakapagbibigay ng lakas sa mga taong ligtas para makapagpatuloy lamang sila to continue their faith in Christ. Yun ang layunin natin. Kung minsan, nag-aalinlangan tayo. O baka yung mga tinutulungan natin, pastor, yun lang ibinibigay mo, hanggang nila, hindi si Kristo talaga. Hindi. Yung ginagawa ng mga tao ang gobyerno na tumutulong na meron silang benepisyong hinihintay, ginagawa nila ito. How much more tayo? Amen? At sinasabi naman na nakasulatan, ikatitibay ito ng mga mananampalataya, ikaliligtas ito ng mga hindi ligtas. Habang dumadami ang mga mananampalataya, kakaunti ang may ganitong layunin. Ang pasayahin ang mga tao upang makita nila ang kaligtasan. Kakaunti. Mas marami sa kabuuan ng mga mananampalataya ang kanilang kalooban pa rin ang kanilang hinihin. Isinasa katuparan para maging masaya. Nakakaligtaan ang kanilang buhay pala'y sila ang kagalakan ng lahat ng mga tao sa lahat ng bagay. Sa ikaliligtas ng mga hindi ligtas, sa ikatitibay ng mananampalataya ng mga ligtas ng tao. Kakaunti pa rin na patulad na Apostol Pablo. Dahil ang hangad ng maraming mga mananampalataya ay pasayahin ang kanilang mga sarili. Kung meron man at kung marami man dito sa mga hindi ligtas na tao na gumagawa ng mabubuting bagay sa lahat ng mga tao, iba ang layunin ng mga tao nito. Hindi sa kaligtasan ng marami o hindi sa kaligtasan ng isang tao. Hindi katulad natin mga nilamahal na gumagawa tayo ng mabubuting bagay sa lahat ng tao, ito ay dahil sa pananagutan natin ito. Na makantanawa nila ang kaligtasan. Alam niyo, good and bad, gumagawa ang Diyos ng mabubuting bagay. Pabasahin ko po sa inyo. To bring them into the lives. Chapter 2 ng Romans. Chapter 2 ng Romans. Or verse 4. Or despise it thou the riches of His goodness. O minawalang bahala mo ang kabutihan, kayamanan ng kanyang kabutihan, ang kanyang pagpapahinugod, and the forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. Hindi mo ba alam na ang pagpapahinugod ng Diyos, hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos na ginagawa niya sa iyo ay para itulak ka ng Diyos doon sa pagsisisi? Ganyan ang ginagawa ng Diyos, brother. Sa mga hindi ligtas, nagpapaula ng Diyos. Sa mga hindi ligtas, lumalabas na maningning ang araw. Ganyan ang Diyos. Para dalhin lamang ng Diyos ang mga tao sa pagsisisi o sa kaligtasan. Tayo na minsan, bago tayo tutulong, magsasalita pa tayo sa ating kapwa. Pero pagka meron tayong hinintay na kapalit, wala tayong katanungan. Dapat magtrabaho ka para naman hindi ka lagi na, kung minsan pagka meron tayong tinutulungan na kaya maghirap, ano ang ginagawa ng gobyerno nila doon? Hindi ba gano'n? Hindi ba nila tinutulungan kayo? O baka naman hindi talaga kayo magbubutos doon. Ang gawain ng gobyerno ay gagawin lamang niya, gagawin niya at hindi. Gagawin din natin yung ating pananagutang mananampalataya. Huwag natin kami yung ginagawa ng gobyerno, yung kanyang
pananagutan sa kanyang mamamayan. Yung pananagutan natin bilang isang mananampalataya para dalhin sila sa pagsisisi. Gawin natin. Amen? Kung may pupunta ka sa ating bahay, wala tayong katanong-tanong, di ba? Wala. Hindi hingi ng tulong, wala katanong. Kapin mo na, ilan pa kayo 38? O, kapin mo na, 38. Sila magkakapit. Dahil meron tayong hinihintay na kapatid. Pero tayo mga mananampalataya, gumagawa tayong mabuti sa lahat ng tao, sa lahat ng bagay, yung itulak natin sila sa pag. Sa pagsisisi. Amen? Kung gobyerno hindi nagagawa ang kanyang pananagutan sa kanyang mga mayan, tayo mananampalataya, gagawin natin ito dahil meron tayong adhikain. Ang maaninag nila ang kaligtasan na nasa atin. Kung pasasayahin natin ang mga tao sa lahat ng mga bagay, ano kaya ang maaari natin gawin para sa mga tao sa lahat ng bagay? Para ang kaligtasan ay mapasa kanila. Sinisilip ko ito sa mga kasulatan at isa sa maating nasilip na alam ko na hindi gaano perfect ito, pero makakatulong. Ay yung pagka mabuti ang asal ng mananampalataya, makakatulong ito. Makapagpapasaya sa isang tao, sa isang barangay, sa isang bayan, sa isang probinsya, sa kabuuan ng ating bansa, pagka ang asal ng isang tao ay mabuti. Nakapagpapasaya. Vice versa, pagka hindi mabuti ang asal ng isang tao, higit sa lahat ng Kristiyano, hindi nakapagpapasaya. Nakakatisod talaga ito. Hindi mo na makikita ang Diyos sa kanyang buhay. Mukha pa rin niya sa pagbukas ng kanyang pintuan at yung kanyang windows. Makita yung rupa ni sa iro mo talaga. Wala mo makita yung anghelan ng rupa. Si Esteban, pagtingin ng mga tao bago namatay, si Esteban nakikita niya parang anghel ng kanyang mukha. Na kahit mamamatay na yun, napakaamo pa rin. Pero maraming Kristiyano talaga sa iro mo rupa na. Oo, agmang-malang. Nagatugtog yung subsub na yung kartibo. Hindi na talaga nakakaaliw ang mga ito. Nakakatisod na talaga. Pero tayo mga Kristiyano, tayo ang aliw ng tao. Bakit si Apostol Pablo ginagawa niyang maaliw ang lahat ng tao sa lahat ng bagay? Sapagkat ang daigdig ay kulang talaga ng kagalakan. Kung saan pumunta, puntahan ang magagandang lugar, kumain doon sa mga mahal na pagkain, kainan, para lamang mapasaya niya ang kanyang sarili. Ngunit ito'y pawang mananatiling kulang pa rin ang kasiyahan ito. Sapagkat ang buong daigdig, kulang ng saya. At tayo ang magpupuno nito, brethren. Ikaw at ako ay kagalakan ng daigdig. Hindi mo yan, ako kagalakan mo. Tapos hindi mo pala ako kagalakan, kalungkutan mo pala. Di ba ako yung nakapagpapatibay sa'yo? Katulad ng sinasabi ng Apostol Pablo, kaya bawat isa sa atin ay papagtibayin natin ang ating kapwa. Sapagkat si Jesus man ay hindi niya hinanap ang kanyang sarili, kundi sa kapalan ng marami. Ako pa rin kagalakan ng lahat ng tao sa lahat ng bagay. Huwag niyo kalilimutan na tayo pala ay gano'n. Nakakaligtaan natin. Bago sana tayo matulog ay nagbibigay tayo ng saya. Kung ano mong bagay ang ating ginawa. Nakapagbigay tayo ng saya sa ating kapwa. Hindi sa lahat sa ating pamilya nakakakita sa ating sa araw-araw. Paglabas nila, iniwan nila tayo. Dala ba nila yung saya na nakita nila sa'yo? Paglabas nila, pagkapagod sila, talagang pagod ang kaluluwa at kaisipan. Pagbalik kaya nila, at nakita ka, masaya kaya sila? Doon sa iyong isasalubong na bagay. Para kung Kristiyano kayo, para mapagtibay ang pananampalataya niya at ang kanyang kaligtasan ay mapanatili. Pero hindi, baka paglabas niya
lalong nalungkot ang kanyang puso dahil ang nakikita niya sa'yo. Hindi anak ng Diyos ang kanyang iniwan. Anak ni Satanas sa kanyang iniwan. At aasahan niya, babalik siya. Ang sasalubong ay anak ni Satanas. Ngunit hindi ito dapat mangyayari sa ating brethren. Dahil tayo ligtas ng tao. Ang buhay natin ay kadalaman ng buong daigdig. Ito'y sa lahat ng bagay. To bring them into repentance. Dahil nakakatisod ang mga salita. Dahil nakakatisod ang mga gawa, ang mga aksyon natin. Mukha na lang nakakatisod. Pero ito hindi dapat mangyari, brother. Ano ang maaari? Ugali nga. Ang sinasabi ng Apostol Pablo, pagpasok nila, dala nila ito. O di ba ilimutan, brethren? Naging ginawang kasangkapang napaka-epektibo nung dalhin na Apostol Pablo sa mga Gentiles nations, ang Ebanghelyo ni Cristo, ang malaking kasangkapan niya kung bakit siya nagtagumpay, liban yung kasama niya ang Banal na Espiritu. Karne, araw-araw ang ulam mo. Nung sa iro-tiro pa na takagdamag magmadal, bakit mo pwede matayo? 1 Corinthians. Thessalonians, chapter 2. Ganito ang asa ni Apostol Pablo nung pumasok siya sa probinsya ng Macedonia. Bantang gata mister mo, isabat mo. Nagsildo ka? Chapter 2, verse 1. Verse 10. You are witnesses. Kayo ang nakakaalam, kayo ang nakasaksi. And God also, kayo ang nakapagpapatunay at ang Diyos mismo. And God also, how holy and justly and unblameably we behave ourselves among you that believe. Sa kalagitnaan nyo, mga taga-Macedonia province, alam niyo kung ano inuugali namin sa inyo. At ganyan sa Apostol Pablo. Panatilihin natin mabuti ang ating mga inuugali. Masama na mga pangyayari, malaki man ang ating pangangailangan, nakautang man kayo o hindi, nakasingin man kayo o hindi, panatilihin ang napakabuting ugali lagi. Ito ang isa sa mga ginawa ng mga apostol noon na kagamitan para ang mga tao ay madala sa kaligtasan. Gawin natin ito, brother. Pangalawa po na maaaring mabuting bagay na gagawin natin para mapasaya ang mga tao at mapalakas natin ang ating kapwa mananampalataya ay ang mga bagay na pagtulong natin sa ating kapwa. Ang tawag dito ay carnal things. Ang mga material at mga financial na bagay ay maaaring mapasaya natin ang mga hindi ligtas na tao at ang mga ligtas na tao. Let me read. In the book of Romans 15. Meron ba yung Romans 15? Wala. I'm so sorry. Yes, Romans 15. 10 po yung talaga. 15, basahin ko na lamang po ang 15. Bago po tayo magtapos. Kasi tapos na po tayo. Salamat po. Tapos na. Tignan niyo ang 26. And then 27. Sa panahon na nangailangan ng material, pagkain, inumin at kasuotan, ang bansang Israel, kung saan doon ang mga mananampalatayang Hudyo na mas marami. At ang mga mananampalatayang Hudyo na mas marami doon, ang mas marami doon ay ang mga mahihirap na mga Hudyo. Kaya ang Macedonia, province of Macedonia, and the province of Achaia, ay napakasayang
nagbigay ng mga material at financial assistance sa mga kapatid na doon. And in 26:15 ng Romans, for it hath pleased them at Macedonia ay Achaia. Pinabuti, adalay kiragsak, for it hath pleased them that Macedonia and Achaia to make a certain contribution to the poor saints which are at Jerusalem. It hath pleased them verily. Masaya sila, ipinasya talaga nila. Dahil ang iniisip nila ay, dahil ang Ebanghelyo ay galing sa Jerusalem. At nakatanggap sila ng kaligtasan doon sa Roma dahil sa mga mananampalataya doon sa Jerusalem. Ibinibilang nila itong utang na loob sa mga nasa bansang Israel ng mga mananampalataya. Umabot doon sa Italy ang kaligtasan. Nadala ng mga Hudyo. Kaya naman ang sinasabi nila, it has pleased them of Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor of the saints of Jerusalem. It had pleased them verily, and their debtors. Kanilang binibilang na utang nila ito. They are. For if the Gentiles have been made partakers of their spiritual things, their duty, among taga-Roma, ang kanilang pananagutan, their duty is also minister unto them in carnal things. Nasa puso nila ang kanilang pananagutan ay mabigyan ang Jerusalem ng mga material na bagay. Dahil ang mga spiritual na bagay ay doon galing na nasa Roma ngayon. Kaya ang saya-saya nila, ang sinasabi nga ng Apostol Pablo. Dagdagan po natin ito. Doon sa 2 Corinthians chapter, wala rin ba yun? 2 Corinthians chapter 9, chapter 9, 2 Corinthians chapter 9, wala po kasi hindi pa ako talaga nakapagsulat. Ito ay ang inaalala na lamang. Chapter 9 po tayo, 11 to 13. 2 Corinthians po. Nung mabigyan na ang mga ito, darating na ang mga tulong sa mga mananampalataya doon sa Jerusalem. Verse 13. Unahin ko po ang 12. For the administration of this service, itong tulong, serbisyo, yung ayuda na pupunta sa bansang Israel na galing sa probinsya ng Achaia, sa bansang Greece. For the administration of this service, not only supply the want of the saints, hindi lamang mabigyan ng pangailangan noong kailangan ng mga banal doon sa Jerusalem, but is abundant also by many things giving unto God. Ang sinasabi ng Apostol Pablo, nagbubunga ito ng napakaraming pasasalamat sa Diyos. Bakit? Bakit ka nagpapasalamat? Dahil masaya-masaya ka sa iyong mga tinanggap. Ang sinasabi ng Apostol Pablo, also by many things giving unto God. Whilst by the experiment of this ministration, they glorify God for your professed subjection unto the gospel. Nilulalhati nila ang Diyos dahil sa tulong ninyo, sa distribution ninyo. At hindi nga mali ang sinasabi ng Panginoon Jesus, kundi tama ang sinasabi niya doon sa Matthew, sa mga Hudyo. Ayaw ang ilaw sa salibutan at ng mga tao. Ang inyong mga mabubuting mo at lulalhatiin nila ang Ama na nasa langit. Ang mga mabubuting gawa ay paraan noon ng mga tutuwid na tao. At ito rin yung binibigay ng Panginoong Isus na paraan para lulhatiin nila ang Diyos. Kaya pag hinihin nyo ang mga ilaw sa lahat ng tao, let your light shine on earth and all men, that they may see your good works. Magkakaresulta ito ang sinasabi ni Jesus, lulhatiin nila Diyos.
dahil nagkakabunga ito ng kaligtasan na hindi ligtas. Kaya pinag-aanda ng marami ito si Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa kanyang mga tinuturuan. Lalo na ang sabi niya, Timothy, balaan mo ang mga mayamang mga Kristiyano dyan na maging handa na gumawa ng mabuting bagay sa lahat ng mga tao. Kaya ang mga mabuting bagay, lalo na sa mga material, mga financial na bagay, na kailangan ng mga tao ay nakapagpapasaya. Kaya itinutulak ni Apostol Pablo na ang mga mananampalataya ay gawin ito na huwag titigil. Kasi ang sulat ni Pablo ay pastor na Timoteo. Kaya yung sugyapan natin ito dahil lagi naman natin ito nakikita sa chapter 6 ng 1 Timothy. Verse 17, charge them, 17, that are rich in this world. Sa mga mayayaman, balaan mo sila. That they be not high-minded, nor trust in uncertain riches. Kundi magtiwala sila sa buhay ng Diyos, dating the living God, na nagbibigay ng kayamanan para ito ay ma-enjoy natin. That they, the rich Christians, that they do good, that they be rich in good works. Para yung umaman sila sa mabubuting gawa, ready to distribute, willing to communicate. Ready to distribute, and willing to communicate. Anong willing? Pipilitan pa yung agarami gusto natin nasayaan. Kaya ang willing. Agling-agling. So, not willing. Ready to distribute, and willing. Sabihin mo yan sa kanila, dahil ito na pala yung talagang pinakadamit natin bilang isang mananampalataya. Ang gawin ang mabuti sa lahat ng mga tao, pasayahin natin sila in all things to bring them into repentance. Wala na ibang dahilan pa, hindi yung mabayaran nila tayo. Kaya ang sinasabi ng Panginoon, pagka gumawa ka ng kasayahan sa iyong bahay, pagka gumawa ka ng yung bang piyesta, pagka gumawa ka ng kagalakan sa iyong bahay, ang imbitahin mo ay yung walang kakayanang bayaran ka. Yung mga Pinay, yung mga mahirap, yun ang invite mo, hindi yung mga kaibigan mo na mayayaman, dahil alam mo, one day, mababayaran ka. Sabi ng Panginoon Jesus doon sa kanyang payo doon ay, para one day, pagka ang mga matuwid ay muling nabuhay na pagmulik, babayaran ka ng Diyos. May kabayaran ito, brethren. Kung hindi man ngayon ay mayroong kabayaran na naghihintay sa atin. Kaya pinag-aandang mabuti ito. Tapos ng Pablo, ang Diyos, ang lahat ng mga ligtas ng tao na gumawa ng mabuti, pasayahin ang mga tao ng mabuting bagay. Para ito sa kaligtasan ng mas marami. Hindi kaligtasan ng kakaunti. Ang hindi natin alam, brethren, na tayo ang kagalakan ng mga malulungkot. Tayo ang lakas ng mga mahihina. Sa atin sila humuhugot ng lakas. Dahil ang katotohanan niyan ay tayo talaga yung mga may totoong kagalakan sa puso. Tayo yung mga taong nasasaya dito sa liglig. Totoo ba yung pastor? Yes. Sapagkat ibinibigay ito ng banal na Espiritu ang kagalakan dito. Ibinibigay ng banal na Espiritu yung pag-asa dito. Tayo yung totoong may pag-asa, hindi lang ngayon kundi sa susunod pang mga araw. You are the light in the world. Ito nasabi ni Jesus sa mga Hudyo na may hawak ng kaligtasan. Tayo ang liwanag sa daigdig nito. Kung hindi nila nakikita ang pag-asa doon sa hinaharap, tayo ang umiilaw niyaan para makita nila yung pag-asa. Ayan. Brethren,
At ang pinakahuli, brethren, kaya huwag tayo magsasawa. Kaya sabi niya sa Galatians chapter 10, ang kayo mamambanong. Ano mabanong kayo, kitagstad din kayo. Wala na, hindi na kayo aani ang sinasabi ng Apostol Pablo. Kaya huwag kayong mapagod. Alam naman natin na one day, agapit ka, Galatians, doon sa doing goods, mga carnal things. Let me read to you again this book and verse 9 to 6, Galatians. And let us not really well-doing. Huwag ka na mabuting bagay, huwag kang mapagod, huwag kang hihinto. But in due season, we shall reap. Pagka hindi tayo mapapagod, if we faint not. As we have therefore opportunity, habang may pagkakataon ka, do it. As we have therefore opportunity, let us do good unto men, especially unto them that are of the household of God. Kung ginagawa natin ito sa mga hindi ligtas, mas gawin natin ito sa mga ligtas ng tao. Ang daming mahihirap dito sa Life of the Ministry, pinagkakaitan natin ng madalas. Ang binibigyan natin ng pansin ng mas maraming panahon ay ang mga hindi ligtas. Bakit kaya, Pastor? Sapagkat tumitingin tayo minsan doon sa benepisyo na maaari nilang ibalik sa atin. Pero ang mga matitinong Kristiyano ay hindi kaya. Dahil ang mga matitinong Kristiyano na gumagawa na pinapasaya niya ang lahat ng mga tao sa lahat ng bagay ay wala nang iba pang nasa kanilang puso ay ang maligtas sa resulta. Mas marami yung mga pagkakataon na binibigay natin sa mga unbelievers. To do good, kahit mo yan tayo, isip mong bagay Brad, nagising ka pa, tulong na ako, Brad. Pagkatungkol sa mga kapatid, yung mga hirap ay wala tayong aksyon. Pero ang higit sa lahat ay sinasabi ni Apostol Pablo, ligtas na tao. Huwag tayong mapagod. Amen? At isa rito sa nagpapasaya para sa lahat ng tao. At higit sa lahat nakapagpapalakas sa mga mananampalataya upang makapagpatuloy sila doon sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Yung katapatan natin na naglilingkod sa ating mga pananagutan. Yung katapatan natin sa ating pananagutan. Yung ating paglilingkod, pagka nakita ito ng mga tao, ay magiging sanhi ito na sila ay masaya. At pagka ito ay nakita nila ang katapatan natin sa ating mga pananagutan, hindi lamang sila mapapasaya, kundi magbubunga ito ng kaligtasan. Pagka nakita naman nila talaga ang ating pagmamanasakit natin, dahil doon sa ating ginagawang pananagutan natin, ay tiyak na naman ang kaligtasan na idarating sa kanila. Lumabalitaan ng mga ibang mga tao doon sa magtang kung saan tayo galing, Isabela. Pag tinanong nila kung ilang hours, 9 hours. Ugay, 10 pa. Kaya naaantig ang kanilang damdamin. Kaya ang Pastor, pasir ka naman sa amin. Ayaw po. Tapos tinanong ko pagkatapos noon, tinanong ko saan ba yung lugar ng Brad? 2 oras lang po naman ang lalakarin mo. Ano, Brad? 2 oras lang po. 2 oras lang, kaya. Pero mga sabi ko, 2 oras na lakaran. Dalawa? Nakikita na yung katapatan natin sa ating mga pananagutan. Eh pagka hindi nila nakita yung katapatan natin sa ating mga paglilingkod, ito'y kahinaan sa mga ligtas na tao. At sa mga hindi ligtas na tao, hindi sila magiging interesado doon. Tignan niyo ang pagmamahal nila sa atin. Kasi hindi magtatagal sana ako, Pastor, mas mabuti siguro kung uwi ka na ngayon. Bakit? Kasi Friday, lumakas na yung alon. Saturday, munta pa kami sa Bible study, pero malakas na ang alon. 20 minutes ang bangka doon sa Bible study natin. Pero malakas na ang alon. Kaya doon sa sabi ni Pastor, morning na ng Sunday.
Pastor, mas mabuti po lumabas ka na ngayon sa magkam. Bakit po? Baka hindi ka na makalabas. Hindi magmensahe na lang ako dahil marami na rin tao. Magbigay na lang ako ng message. Kung pwede nga, Pastor, ngayon na eh. Kung sabi ko, pilit talaga ako. Magbibigay ako ng maigluhin sa akin. Nung umalis ko ang ating mga kapatid pa uwi, nagdagsa ang mga tao. Pwede siya ito nung umuwi sila Friday. Schedule ko training yung Friday. Pero dumagsa ang tao. Kaya sabi ni Ka, magmensahe ko na Pastor. Sige po, sige. Magmensahe na ako, wala nang training. Pero kung makita ko, ano ba kayo namin? Kung makita nyo din yung baboy na binibigla, bumili ako ng baboy doon na tumatakbo ng 30 kilos. O 28, o 27, 28, pataas sa 20 kilos. Kinain nila yung... Dahil doon sa nakikita nilang katapatan natin, dumadami sila doon. At Saturday agad may Bible study doon sa mga gusto niya doon din. At hindi ko na napuntahan yung iba. Pero pagka ang pananagutan natin ay hindi natin yung nagagawa, lalo na nakikita ng mga tao na may kakayanan tayo. Lalo na pagka nakikita ng mga tao na may kaya naman natin, na mayroon naman tayong panahon. Binapalot natin ito ng kasinungalingan at ng mga maraming mga reasons. Ito'y nakapagpapahina sa mga tao na nakakita at nakakabalita. Ngunit sa anumang dahilan, kung mayroon na karamdaman o kahirapan lang, ngunit nakikita nila ang katapatan sa inyong paglilingkod. Magiging sanhi ito, walang pag-alilangan, maraming maliligtas at maraming lalakas ng mga mananampalataya na sana'y ayaw na. Ngunit dahil nakikita nila ang ating katapatan sa ating mga paglilingkod, ay sisikapin nilang kakayo muli sa kanyang pagbagsak. Magpapatuloy sila sa paglilingkod. Kaya inumin natin ang katapatan bilang isang tapat na lingkod. Dahil ito ang magiging susi para mabigyan natin ng saya ang mga taong hindi ligtas. At may tutulak natin ito ng napakabilis sa kanilang kaligtasan. At kalusugan ng lakas sa mga taong ligtas na nakakita sa atin. Amen? Please, O men and all things, brethren. Let us pray. Sa iyo po, Diyos, ang papuri, dahil ang lakas namin ay nasa